Mayong aga sa aton nga tanan, nagapasalamat kita sa Ginoo sa sining tion nga sa gihapon kita makapamalandong sang iyang pulong. Ngani sa mga tion diri kita sa Book of Proverbs, chapter 1, kaga pagabasahon ko diri from verse 10 down to verse 13. The word of God says, "My son, if sinners entice thee, consent thou not. If they say, Come with us, let us lay wait for blood. Let us lurk privately for the innocent without cause. Let us swallow them up alive as the grave, and whole as those that go down into the pit. We shall find all precious substance. We shall fill our houses with spoil." May the Lord bless the reading of His Word. Ang aton pamalandungan sa mga tion about beware of worldly influence. Nakita naton kung paano ang kalibutan maghatag sang influence sa aton. Ang kalibutan wala sang pili. Bata man, ara kaihan siya tawag naton nga middle age, ara kaihan sa mambal naton nga medyo dugay-dugay na sa pagkabuhi o kung sa pag-alagad sa Ginoo. And yet, kung hindi kita aware sang aton na ginahimo, especially kung ara kita nagalin sa kalibutanon ng mga butang, aton gid ma-experience kung paano ang kalibutan mag-deceive sa aton, ang masubo sa tanan amo ang maguba sa aton. But then makita naton diri ang ini nga pila ka mga verses. These are fatherly warning concerning evil companions. But singanon kung may ara pa nga gamiton sang kaaway nga kita ma-influence amo na ang mga possible man nga pareho naton nga wala pa man hatag fully sang ilang kabuhi sa Ginoo o kung ara pa sila nagaanod-anod sa sala. Kaga sa aton nga pag-upod-upod sa ila, sila gamiton sang kaaway nga kita ma-influence man. And later, hindi lang nga kita nga kung sa diin nakita naton sila nga nagapakasala, kundi kung hindi kita mabinantayanon, ara man kita nga nag-upod na sa ila later. Because nga nag-give in kita sa sining nga influence ng kalibutan. But then, makita naton diri nga gin-mention diri sang pulong sa Ginoo that the Lord is always willing and ready to give us influence as a father. Yung sa diin tagaan niya kita sang pagpahanumdom nga instead of being trapped sang kalibutan, magapadayon kita sa pagkilala sa Diyos. Kung tanaw naton ang isa sa mga matahom nga pagpahanumdom sang pulong sa Ginoo sa Book of Proverbs about fearing the Lord. Kung ara dira sa aton mga tagipusoon ang pagrespeto sa Ginoo, we will learn how to love even His Word. And of course, ang mga tao na nagapalibot sa aton, whether our parents, our mentors, spiritual mentors, kung sa diin ang aton nga mga pastors and workers, nga nagatingwa gid, nga kung sa diin matagaan kita sang insakto nga spiritual feeding, nga kung sa diin kita magapadayon sa pagkilala sa Ginoo, nga magahamtong kita sa pagsunod naton kaga pag-alagad sa Ginoo. We know that we have weaknesses and even limitations. And sometimes sa sinang ang mga bahin, ginagamit ina sang kaaway nga kung sa diin ma-penetrate kita. Kag instead nga kung sa diin magatubo kita, gamiton ina sang kaaway nga ipalayo kita sa presensya sang Ginoo. But then duha ka butang nga luyag naton nga natun-an dire kaga ini about fatherly warning concerning evil companions. Kag I know nga very important ang ini nga duha ka butang nga mag-remind sa aton sa sining tion. Una-una gid, do not consent to their counsel. You know, ang word nga consent means allow. Ginsugta naton. Kumbaga, we give permission to happen. In other words, wala sang panghuna-huna na o kung nag-decide na lang kita nga magsunod sa ila, magpagamit sa ila. That's why later nakita naton ang aton kabuhi hindi na maayo. But kin-mention sa pulong sa Ginoo, amo nang iyang warning, do not consent to their counsel. Ang word nga counsel, it means advice or influence through words. Kaga makita naton diri nga kung sa diin sometimes
may mga desisyon sa kabuhi naton nga wala na naton ginahuna-hunaan. Pagkabatian naton, kilala naton, kung sino na naghambal sa aton, masunod na lang kita. Without understanding sa mga bagay o kung ano ang outcome sang paghimuon. Ginhambal naton dre, this is una-una gid a father's advice. Amo na nga gin-mention niya dira sa verse 10 of chapter 1, my son, if sinners entice you, do not consent. Don't allow sin to penetrate sang imo kabuhi. Don't allow Satan to govern or even bambal naton amuya ang mag-control sa aton. So if sinners entice you, don't consent. And second, makita naton dre, especially when they seek to entice you to do evil. We have to be careful sa aton nga pagkahimuon, kinanglan aton gid hunaon. Ambal dra sa chapter 1 verses 11 and 12, makita naton dra ang pagpanamdom sa Ginoo. If they say, come with us, let us lie in wait to shed blood. Let us lurk secretly for the innocent without cause. Let us swallow them alive like Sheol, and whole like those who go down to the pit. So, makita naton dre, hindi niya gusto sa Ginoo nga sa aton nga kabuhi, ang kabuhi naton magamit sa wala sang pulos. Tungod nga ginpabayan naton nga ang sala amo ang magsulod sa aton, maga-control sa aton, and later we are living in sin. No? We have to be careful. Kinanglan aton hibaloon ang mga bagay nga ginahimo naton. Iniayhan kun himuon ko maka-glorify sa Ginoo. Iniayhan makabulig sa akon nga magtubo ko sa pag-alagad sa Ginoo. Makita naton day when they attempt you, another reminder day, when they attempt you with promises or easy gain, we have to be careful of it. Ano nga promisa na, ano nga mga bagay nga hapos lang naton makuha kung aton patihan ang ila ginahambal. Okay, isang nga daan, wala na kita gawin aton lang ginahuna-unahan, nga kung anong makuha naton, but no. Ang sunod nga pamangkot naton dra, kung makuha ko ini, ano ni nga benepisyo ang mahatag niya sa akon? Makabulig bala ini nga magtubo ako sa Ginoo, nga magamit ako sa Ginoo, mapuslan ako sa Ginoo, o kung mangin problema ako sa pag-alagad sa Ginoo. In verses 13 and 14 of the same chapter 1 of Proverbs, we shall find all kinds of precious possessions. We shall fill our houses with spoil. Cast in your lot among us. Let us all have one purse. Ang Ginoo naton is very faithful sa paghatag sa kung anumang kinanglanon naton. And even our wants, ginahatag sa Ginoo. May ara siya sang intsakto nga tion nga ihatag ina sa aton. But hindi naton pag-ialaw nga ang kaaway naton amo ang magasabad sang aton nga mga wants, sang aton nga mga desire, and later gintrap kita gali. Kung sa diin ang aton kabuhi mangin miserable. The second thing gina-remind niya sa aton dre is not only do not consent to their counsel, but do not walk with them. Ang word nga walk, it means practice or practices or even doings. Kita naton ang difference sa kabuhi sang tao nga may Diyos. Kaya ang kabuhi sang tao nga wala sang Diyos. Ang tao nga sa diin wala sang Diyos nagakabuhi sa sala. Ang tao yang nga may Diyos, yes, makasala siya, pero wala siya nagakabuhi sa sala. Una-una diri, padumdum sa aton, keep away from such friends or even companions who are quick to do evil. Anong ginahimo nila? Kilalaho naton sila. We have to flee from them. Palayo kita. Hindi naton gusto nga ibutang ang aton nga kaugalingon nga kung sa diin mangin open sa pagpakasala, nga kung sa diin hindi na kita magamit sa Ginoo. Hambal sa pulong sa Ginoo in verse 15 and 16, my son, do not walk in the way with them. Keep your foot from their path. For their feet run to evil and they make haste to shed blood.
Don't allow your feet to walk or even run to the path of sin. Pangamuyo sa Ginoo, Lord, may ara ako tiil. Please gamita ini sa pagpanlakaton ko sa pagtubo kag pag-alagad sa imo. That's our prayer. You know, hindi naton pag-ialaw nga ang kung sa diin kung anong ginhatag sa Ginoo sa aton magamit mo lang sa wala sang pulos. Keep away. You know, sa tuod lang, their efforts are ultimately in vain. You know, in chapter 1, verse 17, surely in vain the net is spread in the sight of any bird. You know, makita naton re ang aton nga effort hindi man mangin wala pulos kung kita mag-effort to run away from sin. Ang aton nga effort kang nagapanikusob kita, but then we are walking and running in darkness, bisan ano pa lang ang sakripisyo naton, but then nagapanlakaton kita sa sala, manginwala gyapon ina sa pulos. You know, eventually, they will pay with their own lives. Ang masubo dira kay nga of all the struggles na laging experience, ang ila gyapon nga ang resulta gyapon ginaguba ang kaugalingon. In verses 18 and 19, but they lie in wait for their own blood. They lurk secretly in their own lives. So are the ways of everyone who is greedy for gain. It takes away the life of its owner. You know, hindi naton gusto nga magabot sa tion ng kabuhi naton manginwala sang pulos. Ang aton kabuhi is from the Lord, and this is for the Lord alone. Abyan, kumusta ang imo nga pag-alagad sa Ginoo? Kumusta ang imo nga panlakaton sa Ginoo? Ang imo balaihan nga kabuhi ginagamit mo ina para sa Ginoo? I tell you, malipot lang kabuhi naton sa kalibutan. Let us use our lives for His honor and glory. Mahimo naton ina mangin productive ini nga kabuhi naton. Una-una, let us follow a fatherly warning na ginahatag sa aton through the verses that we studied. Do not consent to their counsel, to the counsel of worldly people, and do not walk with them. Kung anong ginahimo nila nga hindi maayo, hindi na kita mag-upod sina. Mamuyuan naton sa Ginoo nga mahimo naton ang panlakaton nga ginadesire sang Ginoo sa aton. As long nga buhi kita asa sa tion nga kita pagakwaon sa Ginoo. Give your lives to the Lord. Offer your life to the Lord alone. Make use of your time or even your days to glorify and to honor Him. Don't waste your time. Hindi pagamita ang imo kaugalingon nga pila ka adlaw hinulsulan. Gamita ang imo kabuhi, ang imo kaugalingon nga malipay ikaw, labi kag labaw ang Dios nga manluluwas naton. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa imo pulong. Salamat sa pagpanumdom sang value sang kabuhi nga mayara kami. Gamita ini palihog para sa imo kahimayan. Salamat sa imo pulong. In Jesus' name we pray. Amen.